Magandang araw. So narito po tayo upang alamin kung paano nga ba gamitin ang ating Google Classroom sa paggawa ng quiz at paano nga ba natin makukuha ng maayos or nakasort yung score ng mga bata kapag sila ay sumagot na sa ating ginagawang Google Form na isang quiz. So halimbawa ito po ang aking Google Classroom. So pag gumagawa po ako ng quiz ay sa isang section lang po ako gumagawa. And then, ina-attach ko na lang po. So, mamaya po, ipapakita ko po kung saan ko po yun o kung paano ko po yun ginagawa. So, ayan, punta na po tayo sa isang section. And then, punta po kayo sa classwork. And then, ayan po. So, ganito po itsura ng aking Google Classroom. Kung mapapansin niyo po, ay naka-organize po siya from lesson 1 to 3. Kasi nakatatlong lesson na po kami. And then, ayan po yung content ng mga pinagawa ko sa kanila. And then, kung tatanungin niyo ko po kung paano gumawa po na itong mga naka-organize nga po na selection na to, ay punta po kayo sa create, and then create topic po. So, yan. So, sa pag-create ng topic, lagay niyo po kung anong lesson, and then yung topic po ng lesson na yun. So, ganyan na naman po yung halimbawa, lesson number 4. Lesson number 4 na tayo. And then yung topic po, halimbawa ay communication. So, ganyan lang po. Ayan. So, ngayon, ang target nga po natin ng presentation na to ay paano nga ba natin gagamitin ang ating Google Form sa pagkuha ng score ng mga bata na nakasort per section. Tuturuan ko na po kayo kung paano gawin yun. So, una, punta po kayo sa create and then quiz assignment. Ayan. So, pagbukas nyo po doon sa quiz assignment, ganito po ang inyong makikita. Merong title, instructions, add file. Ayan. Pwede sa Google Drive, link, kung meron po kayo, file, kung meron po kayo sa computer nyo, and then YouTube link. And pwede rin po kayo mag-attach, mag-add ng other documents like Google Docs, Google Slides, Sheets, Drawings, and Forms. So, yun na nga po, pag quiz po yung pinindot natin doon, quiz assignment, meron po siya naka-attach na Google Forms. Automatic po yun. And then, huwag nyo po itong tatanggalin yung grade importing. So, dito naman po sa side, meron po kayong makikitang section po, and then all students. So, kung ayaw nyo pong lahat po ng bata makatanggap po ng assignment na yun, ay pwede naman po yung select dyan. I-click nyo lang po yan, then makikita nyo po yung mga list ng mga estudyante nyo. Ganoon na rin po dito. Ito po yung paraan ko po para ma-share ko po sa ibang section po yung gagawin kong Google Form na ito. Automatic po rin yan. Pag click ko po yan, ay masishare na rin po yan sa kanilang section. So, make sure lang po na parehas po nung subject po yung kiniklik nyo po na yun. Kasi baka mahilito po kayo, lalo po katulad sa akin po ay may iba po akong hawak na subject. So, mas maganda ay naka-organize na rin po yung paglagay nyo ng section para hindi na rin po kayo nalilito. Mahirap din po kasi pag sabog-sabog yung arrangement po ng sections nyo. So, sa akin po ay naka-arrange na po yan na per subject. So, lahat po na nakahilera dito ay lahat po yung oral com, then yung nasa baba po lahat po sila ay komunikasyon. Ayan. So, halimbawa nga ay siselect na po lahat natin ng oral com. So, ito po yung paraan ko para ma-share na po siya sa lahat ng section na hawak ko. Ayan. And then, meron po tayo dito na tawag na points. So, dito po ay maglalagay po kayo kung ilang points po yung quiz ninyo para ma-share nyo rin po sa mga bata yung kanilang score. Though nasi-share na rin po siya gamit yung Google Form, pero mas maganda kung dito na rin po sa Google Classroom ay may record din po kayo. So, halimbawa, ang target po natin na quiz ay 25 points. And then, sa baba po niyan, meron po tayong tinatawag na due date and time. So, halimbawa, nag-select po kayo ng date kung kailan nyo po, hanggang kailan lang po nyo gustong masagutan po ito ng mga bata. So, pili na lang po kayo.
So, ganyan po. Halimbawa yan, October 26, tapos pwede rin po may time limit or kung kailan po nila pwedeng sagutan anong oras. So, tanggalin na po muna natin yan. And then, tulad nga po ng kasabi ko kanina, para na-organize po yung mga pinapagawa natin sa bata, gamit po yung mga topic na pinakita ko sa inyo kanina, yun po yung gagamitin natin para mailagay kung saan pong topic mapapabilang po yung inyong ginagawang quiz. So, halimbawa, ito pong ginagawa kong quiz ay kasama po sa lesson number 2. So, yan, piliin po natin. And then, gusto nyo po lagyan ng title yung quiz nyo or para ma-identify nyo po kung ano yung pinagawa po ninyong quiz. So, ito po, lagay nyo po, halimbawa, quiz number 3 about sa communication or model of communication. Ayan. So, ganyan po. And then, after nyan, kung set na po kayo dito, kung nakaset na po kayo dyan, ay punta na po kayo sa inyong naka-attach na blank quiz. Ayan. Ito po yung makikita nyo kapag binuksan nyo na po ang blank quiz. So, kaya siya tinawag na blank quiz, wala pa siyang laman. So, pag ganito po ang nakikita nyo ay i-modify nyo na po itong mga laman po nung inyong blank quiz. So, halimbawa, lagyan natin po ito ng quiz number 3 para hindi po ito maligaw. Kailangan po ay binabago nyo po yung mga title na yan kasi alam nyo naman po marami po tayong pinapagawa. So kung hindi po natin ito na-identify o na-labelan ng maayos ay malilito po tayo kung ano yung pinagawa natin na yun. So yan ba, halimbawa yan, quiz number 3, model of communication. Ayan po. So ganyan po. And then, so focus na po tayo dito sa magiging content po ng inyong Google Form. So sa pagkuha po ng mga details po, napakahalaga po ng kanilang pangalan. Ganun na rin po ang kanilang section dahil ang target nga po natin sa paggawa nito ay isang form na lang po para sa lahat ng section na hawak nyo. So, para makuha nga po natin ng maayos yung score, mamaya po ipapakita ko po kung paano po yun ginagawa. At itong form na po na to ay lahat na nga po ng section na hawak ninyo. Okay? So, simulan na po natin. So, unang-una po na kailangan natin makuha sa mga bata ay ang kanilang section. At pangalan, kasama na rin po yun. Tulad na sabi ko kanina. So, una, syempre, ang lagi naman natin hinihingi ay pangalan. So, name. And then, pwede na rin po kayo dito mag-set kung anong gusto nyong pagkakasunod-sunod ng hinihingi nyong pangalan sa kanila. So, halimbawa, last name, first name, and then middle initial. Ayan. So, pwede pa po kayo magdagdag dito ng details kung gusto nyo pa po. Halimbawa, pwede nyo pong i-advise sa kanila na all caps para lahat po ng kanilang magiging response ay all caps. Ayan po. And then, i-required po natin to. So, hindi po nila mamimiss yung pagsusulat ng pangalan. Kasi once na hindi nyo po yan i-required ay may tendency po na hindi nila yan malagyan. Mamaya mag-proceed na kagad sila sa pagsagot ng inyong question. And then, after po nyan, syempre yung tulad na sinabi natin kanina, ay hihingin din po natin yung section ng mga bata. So, add question po tayo.
And then, piliin po natin dito ay hindi na po short answer katulad kanina, kundi multiple choice. Advice ko po multiple choice na lang po ang ating piliin or gamitin sa pagkuha po ng section ng mga bata kasi may tendency po na magkakaiba-iba sila ng paraan nga ng pag-type ng section nila. So, lagyan po muna natin dito ng question. So, una ay strand. Kung gusto nyo po na kasama ang kanilang grade level, pwede rin naman po grade level. Sunod po ay ang kanilang section, siyempre po. Ayan. So, strand, grade level, and section. Kailangan po ito ay multiple choice para eksakto na po yung pare-paras na po yung kanilang magiging sagot. Kasi may tendency po nga na all caps yung sagot nila. Minsan may grade 11, minsan wala. May grade level, wala. So, para pare-paras po ng maging response ay ganito po yung gawin natin o piliin natin, multiple choice. So, halimbawa, ang first option ay yung 11A. And then next, ICT 11A. And then last, yung automotive servicing 11A. So, halimbawa lang po yan ang mga section na hawak ko. And then, i-require din po natin yan. Kasama po yan dapat sa i-require natin kasi baka yun nga po, makalimutan nilang sagutan. And then, sa itsura naman po ng inyong Google Form, kung gusto nyo pong i-modify, so pwede naman po. So, saan po tayo pupunta? So, pipindutin lang po natin itong customize. And then, choose image po. Kung gusto nyo pong magkaroon ng heading po yung inyong or header po yung inyong Google Form. So, sa akin po, meron na po akong mga ginagamit na header sa mga ginagawa ko pong Google Form. So, ito po yung itsura nun. So, halimbawa, ito ay communication. Ayan. So, arrange na lang po yan kung gusto nyo maliit, malaki. So, dapat po ganito po ang size para sukat na sukat po. Medyo pahaba po dapat. Ayan. And then, ganito na po ang magiging itsura ng inyong Google Form. Meron na po siyang header. And then, pwede po kayo mag-modify ng colors po. Diyan po, pili-pili na lang po kayo kung ano po yung type nyo pong color. Ayan. So, yan po. So, tapos na po tayo dyan. And then, punta na po tayo sa saan po ba muna? Sa paglalagay ng mga question. Ayan. So, yun lang po yung pipindutin natin, add question, at pwede na po kayong gumawa. Pwede nyo pong i-duplicate yung question nyo. Kayo po bahala kung ano po yung type ninyo. And then, kung gusto nyo na bang mag-recycle ng question, pwede rin po yan sa pamagitan ng import question. So, ito po yun. So, halimbawa, may mga nagawa na kayong quiz noon na gusto nyong i-recycle, gamitin uli. Ayan, pwede naman pong piliin yan dito. And then, select lang po kayo na nagawa nyo na pang Google Form dati. And then, select. So, ayan. Meron po dito ang select all. So, lahat po yun mapipili. Pero kung gusto nyo pong selected lang, i-highlight nyo na lang po yung gusto, or checkan nyo na lang po yung gusto nyong makuhang question na gusto nyong gamitin uli. Ayan. So, halimbawa, yung pong dalawang gusto kong gamitin, and then, mag-reflect na po yan dito. Ayan po. As what you can see here. Ayan po, nag-reflect na po yung dalawang question po na kinuha ko or ni-recycle ko po. So, para mapadali po yung paggawa nyo ng question. So, tatandaan, pwede rin po tayo maglagay dito ng answer key, lalo na kapag multiple choice. So, pindutin key, ayan po. And then,
pwede nyo rin po i-modify yung pointing system. So, ganyan po. And then, ano pa ba yung mga laman po dito ng ating Google Form? So, meron po dito tayong eye logo, yung mukha siyang mata. Pwede nyo pong makita kung anong itsura po ng inyong Google Form, kung paano po makikita ito ng mga bata. So, yan, ganito po ang itsura ng inyong Google Form kapag nakita na po ng mga bata or start na po silang magsagot. So, yun po. So, ayan, pwede nyo rin po yung i-modify pa, mag-add ng section, mag-add ng title, kung ano-ano pa. So, punta naman po tayo dito sa settings. Sa settings po, kung gusto nyo po makuha yung kanilang email address, pwede naman po. Tapos kung gusto nyo pong bigyan sila ng response nila, ayan, if respondent requested, ayan, pwede po kayo mag-send sa kanila. And then, sa mga ganito pong quiz, ay ilimit lang po natin sa one response. Pero nasa inyo po yan, kung gusto nyo po yan. And then, pag pumunta po kayo sa presentation, nandito po yung show progress bar, and then shuffle question order. Kapag pinindot nyo po itong shuffle question order, so ang purpose po niyan, syempre ay ma-shuffle po yung mga question na ginawa ninyo. So, ingat lang po tayo dyan kasi baka masama po sa pag-shuffle itong kinukuha natin unang details at second detail po sa mga bata. So, ingat po tayo doon. Pero kung gusto niyo po i-shuffle yung question niyo, pwede naman. Ayan. And then, so yan po, yung correct answers, point values, missed questions. So, magmamark po yan sa kanila kapag may na-miss silang question. O kaya mali yung sagot nila. And then, release grade, magsasabit niyang kagad sa kanila. Tulad ng sinabi ko kanina, ito po yun. So, save po natin yan. So, ganito po yung lalabas. So, naka-restrict po to sa Schools Division of Quezon City account lang. And then, so yan na po yung quiz natin. Halimbawa, 2 questions lang. Pero pwede pa po kayo magdagdag dyan. Ayan. Then, punta na po tayo sa responses. So, ito na po yung pagsisimula natin kung paano natin masusort per section yung scores and names ng mga bata sa pamamagitan ng Google Sheet 5-vote option. So, punta po tayo dito sa nakikita natin kulay green na po na to. Ito po yung Google Sheet. Ayan. So, create lang po kasi ito po ay bagong quiz. So, create new po. Then, pupunta po kayo sa Google Sheet. And then, ito po ang lalabas. So, as what you can see here, wala pa po siyang laman. So, basically, ang laman po na ito ay yung time stamp, kung kailan po nila sinagutan, email address, yung score, kasama po talaga. Automatic po yun. And then, last name, yung name po, yung last name, first name, middle initial, strand, grade level, and yung kanilang section, at yung mga tanong po na ginawa nyo. Yan po yung magiging laman yan. So, kapag nagkaroon na po yan ng laman, yan po yung pagkakasunod-sunod. So, ito na nga po. Tungo na nga po tayo sa pagkuha ng data o yung scores nang nakasort po sa kanilang section at sa kanilang pangalan yung mga score. So, ganito po yung ginagawa ko. Punta po kayo sa data and then 5-vote table. And then create a new sheet. So, ganito po ang itsura. So, wala pa po kayo nasa-select. So, ang ginagawa ko po, dito po ako sa row naglalagay. So, yan po yung mga pagpipilian row, columns, values, and filters. So, sa row po ako naglalagay and then, pwede po kayong mag-modify dito ng kung gaano siya, yung range po niya. So, nakadepende po sa range. So, halimbawa yung respondents nyo ay maabot sa 100. Kailangan po i-double check nyo po yan na kailangan umabot po siya ng 100. Kung lahat po ng section yung kinukuha nyo.
kailangan po umabot siya ng 100 yung range. Kapag hindi nyo po na-check yan, ay hindi po yan magkukuha ng data na hindi sakop ng kanyang range. So yun po yung purpose nito. So dapat po check din po natin itong form responses ng range. Okay po. So simulan na nga natin. So huwag muna natin galawin yung range na yan kasi wala pa naman tayong mga response or scores na nakukuha. So sa rows, ito po yung mga ginawa nga natin at pwede nating makuha ang details. So una po pong pinipili ay syempre yung section kasi ang pinaka maayos po na pagsusort ay syempre yung naka per section. So una ko pong nilalagay ay sa row po ay yung strand and grade level, and then mag-a-add po tayo ng name. Yung po yung next ko, yung name. So parang section, name, and then yung score po nung bata. Ayan, score. So ganyan po yung paglalagay sa rows. Yan, set ka na. Pag nagkaroon na po ng mga laman yan, ay nakaayos na po yan per section according to their name and their scores. So ganun po yung paggamit po ng pivot table na ito. So paalala lang ulit, huwag kakalimutan i-check yung range po nung ating Google Sheet pivot table. Kasi minsan may mga hindi nasasamang estudyante. So check na po kung hanggang saan umabot yung response ng mga bata po dito sa form response number 1. So kung umabot po sila ng 100, kailangan po na ayos nyo po doon sa pivot table yung range na hanggang 100 students. Yung range. Okay po. So yun lang naman po. Kung gusto nyo pong makita, magbigay po tayo ng halimbawa niyan. So halimbawa, ito po sa komunikasyon ko. So ano nga ba ang itsura ng ating pivot table? Wait. So ito na nga po yung nagawa kong pivot table. Nagdagan po natin yung range. Ayan na po. Yung nilagdagan ko po yung range. Ayan po, pumasok na po yung data. Kung mapapansin nyo po, naka per class na po siya. Strand and yung section, and then yung pangalan po ng bata, and then yung score niya po. Ayan. Napakadali po ng pagkuha ng score kung ngayon po ang gagawin natin sa lahat ng section. Kung iisipin nyo po, isang Google Form na po yung ginawa ko, tapos lahat na po ng estudyante ay doon na po magsasagot. So hindi na po tayo kailangan gumawa ng maraming Google Form na per class. So kahit isa na lang po, doon na po lahat sila magsasagot. So ganyan po. Ayan. Naka-alphabetical na rin po yan. So napakabilis po. So kayo po kung gusto nyo rin pong i-modify pa po yung inyong quiz, kung gusto nyo rin po nakasort dun sa kanyong Google Sheet yung kanilang gender, so pwede rin po pala kayo magdagdag dito ng gender. So add question kayo, and then gawa po kayong multiple choice, halimbawa gender. Ayan. Gender. And then male. And then female. So yan po. So pag bumalik po kayo dun sa inyong Google Form, refresh lang po natin. Ayan po. Kaya lang lumabas na siya dun sa dulo kasi late na natin nagawa. So yan, pwede naman po. And then kapag sinama nyo sa pivot, ay i-add po natin yon. Wait lang, di siya lumabas.
ayaw pa rin lumabas yung gender. So basta detect nyo na lang po doon sa inyo yung gender sa inyong Fivebot. So mas maganda kung yung gender po na isi-select nyo ay after po ng strand. Para pag lumabas po yung name ay naka-gender na po siya, naka-sort po siya per gender, male and female. So after po ng strand, gender, name, and score. So ganyan po yung arrangement po dapat dito sa inyong gagawing rows sa Fivebot table. So maraming salamat, yun lamang po. So pwede nyo na po yan i-assign once na natapos nyo na po ito. So automatic po yan nagsisave, hindi nyo na po kailangan i-save. And then selected na po siya sa lahat ng klase niya po, tulad ng pinakita ko kanina. And then pag in-assign na po yan, automatic na po yan papasok sa kanila classroom. Maraming salamat!